Welcome pong muli dito sa ating palatuntunan, ang In Search of Truth. Ako po, si kapatid na Jerry Lapira na muli po nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo po kami sa isang makabuluhang pagtalakay at nawa po makatulong ito sa ginagawa ninyong mga pagsusuri. Sa unang bahagi po ng ating programa ay pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa New Era sa Distrito Eclesiastico ng Pampanga North. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Tirso Cruz. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Ako po si kapatid na Tirso Salaysay Cruz. Dito po kami sa lokal na po ng New Era, distrito po ng Pampanga North. At kasalukuyan po, ako po ay Pangulong Diakono, panglimang Pangulong Diakono. Ako po ay nakatapos po ng pag-aaral, BS Mining Engineering po. Ngayon po, currently po ay nag-employed po ako sa Department of Environment and Natural Resources, Region 3. Pero line bureau na po kami. Nasa Mines and Geoscience Bureau po ako, Regional Office 3. Dati po, kami po ay masigla rin po na kaanib sa relihiyon ng Katoliko po. Masasabi ko pong masigla po akong Katoliko kasi doon din po kami pinalaki ng aming mga magulang na lalo na po sa pagdalo ng yung pagmimisa, linggo-linggo at pagdalo rin sa yung mga prosesyon na lalo na pagka may mga okasyon pantungkol sa Katoliko po. Naalala ko po nung ako po ay binata pa sa mga piyesta, yun, nakikipasan po kami ng mga patron pagka may mga prosesyon. Yan, sumasama rin po kami dyan. Tapos minsan po yung mga panahon po ng tinatawag nilang mahal na araw, sumasali rin kami dyan sa paglalakad ng mahabang makarating lang po sa mga tinatawag nilang iglesia bisita iglesia sa sinasabi po nila. Kasi po parang ang paniwala ko po at pakiramdam ko po noon ay kapag nagagawa mo yung ganung bagay na may kasamang sakripisyo, alam ko po, nakapagbibigay din po ako ng kapurihan sa Kanya. Kinikilala ng Diyos yung aking pagsasakit, pagpapagod. Yun po. Naging kaanib po ako dahil yung panganay po namin kapatid, ang Ka Jerry Cruz, panganay po namin. Siya po ang naunang mag-iglesia po sa amin. Noon po, nung pinapakilala niya po sa akin ng iglesia, siyempre yung normal reaction as wala ka namang pagkakilala, kabatiran sa aral ng iglesia, talagang sinasagot ko po sila. Sinasabi ko po na ako ay Kristiyano, tapos pinagtataguan ko po talaga sila sa panahon ng pag-aaral. Bilang siya po ang tumutulong kasi sa akin sa aking pagtustos sa aking pag-aaral, natural lang din po na magpasakop din po ako sa kanya. Pero sa lihim po noon ay talagang Iglesia ni Cristo pa lang talagang parang may halong na po sa akin, parang nagagalit ako na kasi unang-una, magkakasama kami magkakapatid. Bigla kaming nagkahiwalay dahil sa paniniwala, dahil ka sa Iglesia ni Cristo. Nagmula nun po, siguro naka-attend po ako ng mga 3 to 5 years, 3 to 5 session po ng doktrina. Ang nagdoktrina po sa akin, si Ka Angel Enconado pa po. Doon po sa lokal ng Talon, Las Piñas. Nagmula po noon, pag-attend ko po ng pangatlong pag-aaral, yung succeeding session po namin ng doktrina, naramdaman ko po na kakaiba. May kakaibang nararamdaman ako sa puso ko. Parang may kurot sa puso ko.
At bigla na lang po ako na po mismo yung nagpupursige para galing pa po ako ng school from Adamson, biyabiyahe pa po ako ng Manila Times Las Piñas kasi noon po ay doon po nagwo-work ang aking kapatid na panganay, si Ka Jerry. Doon pa po ako umuwi. Kahit po ginagabi po ako, dumediretso pa po ako ng lokal ng Talon para ma-meet po si Ka Angel para makapagdoktrina po kami. Yung doktrina po sa tunay na Diyos at ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung pumukaw ng aking pansin na ang Diyos pala ay iisa. Sa pamumuhay po natin, lalo na kapag tayo'y sumasamba, mararamdaman mo na may Diyos pala. Opo. Nagkaroon po ako ng pananatakot. Noon po kasi, nung binata po ako, wala po akong takot na gumawa ng paglabag. Pero nung naging iglesia po ako, nagkaroon po ako ng malaki po ang nagbago po sa akin. Yung pagiging pananaw ko sa iglesia ni Cristo. Lalo pong nagbigay sa akin ng diin, nagbigay sa akin ng mas lalong pagpupursige na lalong mapag-aralan pa yung mga ibang doktrinang sinusunod sa loob ng iglesia. Ang karanasan ko po, mas lalo pong lumalakas ka, pinalitibay yung pananampalataya mo. Yung sa pagsamba po, kasi kapag napagtagumpayan mo po lahat ng hadlang, lahat ng pag-uusig, at na pagtagumpayan mo, nakadalo ka ng pagsamba. At sa panahon ng pagsamba po, yung bahagi po ng pananalangin sa pagsamba, mararamdaman mo naman po siya na nandun siya, nakikinig siya sa'yo sa mga panalangin po natin. Nabautismuhan po ako October 20, 1989 po sa Templo Central ng Iglesia ni Cristo. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil binigyan niya po ako ng katuwang ng asawa na mananampalataya. Katuwang ko sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa ginagawa ko tinutupad ko yung tungkulin ko sa loob ng iglesia. Binigyan din po kami ng 3 anak na mababait. Lahat po sila ay may tungkulin sa loob ng iglesia. Ang pangako ko po, paninindigan, kailanman po hindi kami tatalikod sa aming pagka-iglesia ni Cristo. Mananatili po kaming masiglang tumutupad ng aming mga tungkulin. Matiyak na kaisa kami ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Ano man po ang kanilang inilulunsad na mga programa, aktibidad, kaisa po kami noon ng aming sambahayan. Ako po, si kapatid na Tirso S. Cruz, ikinararangal ko po na ako'y Iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming sinagawang interview kay kapatid na Tirso Cruz mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa New Era sa Distrito Eklesiastiko ng Pampanga North. At sa aming pong pagbabalik ay isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Muli pong nagbabalik ang palatuntunang ito, ang In Search of Truth. Binabati po namin ang lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Binabati rin po namin ng partikular yung mga may tungkulin, ang mga ministro at manggagawa diyan po sa Distrito Eklesiastiko ng Pampanga North
sa pangunguna po ng ministrong nangangasiwa diyan sa nabanggit na distrito. Partikular din po na binabati namin ay si kapatid na Tirso Cruz na kanina po ay ating na-interview. Siya po ay mula dyan sa lokal ng New Era sa Distrito Eclesiastico ng Pampanga North. Si kapatid na Tirso po, gaya ng sinabi niya kanina, siya ay dating kaanib sa Iglesia Katolika. Naging aktibo siya dito. Ang sabi nga po ni kapatid na Tirso, ginagawa niya yung buong kasiglahang paglilingkod noon sa Diyos na kanyang kinikilala nang siya'y kaanib pa sa Iglesia Katolika, sapagkat ang kanyang paniniwala noon, yun ang tama at yun ang maghahatid sa kanya sa kaligtasan. Kaya nga, nung dumating yung pagkakataon na siya ay inaanyayahan, nung nakatatanda niyang kapatid na nauna nang naging kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang kanyang damdamin noon ay nagagalit siya. At nasagot pa nga daw niya yung kanyang kuya na bakit siya inaanyayahan gayong siya naman, ang kanyang paniniwala noon, isang tunay na siyang Kristiyano. Subalit, nung hindi po magsawa yung kanyang kapatid sa laman noon, yung kanyang kuya, na nauna nang natawag sa Iglesia ni Cristo, na siya ay anyayahan, dumating po yung pagkakataon na pinagbigyan niya yung paanyaya ng kanyang kapatid, yung kanyang kuya. At sa ilang pagdalo niya sa ginagawang pag-aaral ng Iglesia ni Cristo, unti-unti po nabago yung kanyang paniniwala tungkol sa Iglesia ni Cristo. Nalaman niya na dito sa Iglesia ni Cristo, ang lahat ng mga aral na sinusunod, hindi nakabatay sa opinyon o kuro-kuro ng kung sino mang tao, kundi ang lahat ng mga aral na sinusunod dito, pawang mga katotohanan at mga salita ng Diyos, sapagkat ang pinagbatayan po ay ang Biblia. Kaya dumating po yung pagkakataon na siya na mismo ang nagkukusa na pumunta doon sa mga dako ng gawain, sa dako ng doktrina, para mapakinggan niya at lalo niyang maunawaan kung ano ang mga aral sa Iglesia ni Cristo. At dumating po yung pagkakataon nung maituro na sa kanya yung mga pangunahing aral ng Iglesia ni Cristo, siya po ay tumanggap ng tunay na bautismo at naging ganap na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nabanggit din po ni kapatid na Tirso na ang ilan sa mga pangunahing aral na nakatawag sa kanya ng pansin ay yung ukol sa aral na iisa lamang ang tunay na Diyos ang Ama. Wala siyang tatlong persona. Hindi Diyos ang ating Panginoong Kristo, hindi Diyos ang Espiritu Santo. Naunawaan din niya na naririto sa loob ng Iglesia ni Cristo ang ikapagtatamo niya ng kaligtasan. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, marahil po ay nakaka-relate kayo doon po sa kasaysayan ni kapatid na Tirso Cruz, na kapag ka inaanyayahan ng mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo, hesitant din. May pagkakataong ayaw pagbigyan yung paanyaya ng aming mga kapatid. Subalit, kung tutularan lamang po natin yung ginawa ni kapatid na Tirso na pinagbigyan niya lang po yung paanyaya ng kanyang kapatid, yung kanyang kuya na naunang natawag sa Iglesia ni Cristo, at bigyan niyo ng pansin ng panahon ang pakikinig sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo, natitiyak po namin, katulad ni kapatid na Tirso, mauunawaan nyo din po at malalaman na naririto nga ang tamang aral, ang tamang doktrina, ang tunay na pagsamba't paglilingkod dito po sa Iglesia ni Cristo. Sa ating pong panahon, sa pagdami ng mga reliyon, ay lumaganap din po ang paniniwala na pare-pareho lamang na tinatanggap ng ating Panginoong Diyos ang mga pagsamba't paglilingkod na isinasagawa ng tao basta't ito ay ipinatutungkol nila sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang iba po ay hindi na nagsusuri sa mga reliyon na kanilang kinabibilangan kung diyan ba sa reliyon na kanilang kinabibilangan, tunay na aral ba? Tunay na pagsamba, tunay na paglilingkod ba sa ating Panginoong Diyos ang kanilang naisasagawa? Sa Biblia po, ipinakikilala ang malaking pagkakaiba ng tunay na reliyon at ng hindi tunay na reliyon.
Paano nga po ba ipinakilala ng banal na kasulatan yung reliyon na hindi po sa Diyos, kundi reliyon lamang na itinatag ng tao? Pakinggan po ninyo at babasahin ko ang nakasulat dito po sa Isaias 58:2-3, dito po sa isang salin ng Biblyang Ingles, sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino, pakinggan ninyo. Araw-araw sila ay sumasamba sa akin. Sila ay tila nakahanda at pahayag na kilalanin kung paano ko sila nais mamuhay. Sila ay gumagawa na tila sila ay isang bayan na ginagawa kung ano ang tama. Sila ay gumagawa na tila hindi nila tinalikuran ng aking mga utos. Nag-aangkin sila na nais nila akong magbigay ng patas na mga desisyon. Sila ay tila nakahanda at payag na lumapit at sumamba sa akin. Nakaya namin ng walang pagkain, sinabi nila. Bakit hindi mo po napansin yun? Pinapagtiis namin ang aming sarili. Bakit hindi mo po kami pinag-uukulan ng pansin? Nang araw na kayo ay nag-aayuno, ginagawa ninyo ang magustuhan ninyo. Napansin niyo po sana sa mga talatang ito na binasa po namin sa inyo, ay meron pong puna ang ating Panginoong Diyos sa mga tao na di umano ay nagsasagawa ng pagsamba sa Kanya at di umano ay kumikilala sa Kanya. Kung inyo pong napansin, 4 na beses sinabi ng ating Panginoong Diyos yung salitang tila. Ang sabi nga po dito sa talata ay, tilaan niya sila ay isang bayan na ginagawa kung ano yung tama. Tilaan niya hindi nila tinalikuran ng aking mga utos. At ang sabi pa ng Diyos, sila ay tila nakahanda at payag na lumapit at sumamba sa akin. Pagka po sinabing tila, ano po ba ang kasing kahulugan nun? Wari, para lamang, kunwa, sa makatwid, ay hindi po talagang totoo yung kanilang ginagawang pagsamba at pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Bakit po kaya nahulog ang mga tao sa ganitong uri ng pagsamba na nagkukunwa lamang na kumikilala, nagkukunwa lamang na sumasamba sa ating Panginoong Diyos? Ano nga po ba ang hindi nila nagawa? Kaya napabilang sila sa mga naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Meron silang kinabibilangang reliyon. Subalit, hindi po tunay. Sapagkat hindi nga tinatanggap ng ating Panginoong Diyos yung kanilang mga pagsamba't paglilingkod. Pakinggan po ninyo. At ganito ang mababasa po natin dito po sa Roma, sa 10:2-3, dito po sa saling The Expanded Bible. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin ito basahin, pakinggan po ninyo. Ito ang masasabi ko tungkol sa kanila. Sapagkat nagpapatotoo ako tungkol sa kanila na sila ay talagang nagsisikap na makasunod sa Diyos. May sigasig para sa Diyos. Subalit, hindi nila alam ang tamang kaparaanan. Ang kanilang sigasig ay naligaw, walang kamalayan, walang kaunawaan, hindi ayon sa kaalaman. Sapagkat hindi nila nalaman o ipinagwalang bahala ang kaparaanan ng Diyos na gawing matwid ang mga tao sa Kanya, ang katwiran ng Diyos. Sinikap nilang gawing matwid ang kanilang sarili sa kanilang sariling kaparaanan. Naghangad na magtayo ng sarili nilang katwiran. Kaya hindi nila tinanggap ang kaparaanan ng Diyos para gawing matwid ang mga tao, hindi napasakop sa katwiran ng Diyos. Ito po pala ang hindi nagawa nitong mga tao na kabilang sa hindi tunay na reliyon. Kaya po binanggit namin hindi tunay na reliyon sapagkat yung kanilang pagsabat paglilingkod, hindi naman po tinatanggap ng ating Panginoong Diyos. Ano po yung hindi nila nagawa? Hindi po sila nakasunod sa pamamaraan o sa katwiran ng ating Panginoong Diyos. Hindi po ba? Kung ang tao man ay magsasagawa ng paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoong Diyos, kanino po bang pamamaraan? Kanino po bang katwiran ang dapat na sundin ng tao? Hindi po ba sa ating Panginoong Diyos? Pero sa mga reliyong ito, na hindi naman tunay, ang kanilang sinunod
ay ang sarili nilang kaparaanan, ang sarili nilang katwiran na kanila pong pinaniwalaan. Hindi po sila napasakop, hindi nila tinanggap yung kaparaanan na itinuturo po ng ating Panginoong Diyos. Kaya nahulog sila dito sa uri ng paglilingkod na hindi naman po tinatanggap ng ating Panginoong Diyos. Kaya, anong uri pong paglilingkod ang nagagawa ng mga hindi napasakop sa katwiran o sa pamamaraan ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan ninyo dito po sa Tito sa 1, ang talata po'y 16, dito po sa saling The Amplified Bible. Sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino, pakinggan po ninyo ito. Sila ay nagpapanggap na kilala nila ang Diyos, na kumikilala, may kaalaman at may kabatiran sila sa Kanya. Subalit, itinatanggi at itinatatwa at itinatakwil nila siya sa pamamagitan ng kanilang ginagawa. Sila'y kasuklam-suklam at nakamumuhi, walang pananampalataya at masuwain at hindi tapat at mapaghimagsik. At sila ay hindi akma at walang kabuluhan para sa anumang uri ng mabuting gawa, gawain o trabaho. Anong uri pong paglilingkod, pagkilala? Ang nagagawa ng mga hindi napasakop sa pamamaraan o sa katwiran ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po sa talata, sila anya'y nagpapanggap lamang na kilala nila ang ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, kapag ka po sinabing nagpapanggap, ano po ba ang kasing kahulugan nito? Huwad o hindi tunay yung kanilang pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung huwad po yung kanilang pagkilala, hindi po ba huwadin o hindi rin tunay yung pagsambat paglilingkod at reliyon na kanilang kinabibilangan? Kaya marapat lamang po mga mahal po naming mga taga-subaybay na magsuri tayo. Hindi tayo dapat na maging close-minded kung ang pag-uusapan ay reliyon. Kinakailangan bukas po ang ating isipan para suriin at alamin. Dito ba sa reliyon na ngayon ay kinabibilangan po ninyo? Pamamaraan at katwiran po ba ng ating Panginoong Diyos ang ating nasusunod? Kung hindi po, nahuhulog tayo dito sa pakunwari o nagpapanggap lamang na kumikilala at naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kapag ka po Biblia ang ating pong sinangguni, paano nga po ba natin makikilala yung mga tao na ang kanilang pagkilala sa ating Panginoong Diyos ay tunay? Hayaan po nating Bibliang sumagot dito po sa unang 1, sa 2, ang talatay 3, dito po sa saling The Amplified Bible. Sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino, pakinggan ninyo. At ito ang paraan kung paano natin mauunawaan sa araw-araw sa pamamagitan ng karanasan na nakarating tayo sa pagkakilala sa Kanya, sa pagkabatid, pagkaalam, pagkaunawa, at higit na mabuting kabatiran tungkol sa Kanya. Kung tinutupad natin, tinatandaan, ginaganap, isinasagawa ang Kanyang mga aral, mga alituntunin, mga utos. Ito po ang itinuturo ni Apostol Juan. Kung paano natin may pakikilala na ang ating pagkilala sa Diyos ay tunay at hindi huwad. Ang sabi po ni Apostol Juan, dito anya ay nakararating tayo sa pagkakilala sa Kanya kung tinutupad natin, tinatandaan, ginaganap, isinasagawa sa ating buhay ang Kanyang mga aral, mga alituntunin, at ang Kanyang mga kautusan. Sa makatwid, talagang dapat nating hanapin kung ano po yung mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Alam natin, ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos, ipinasulat niya na po ito dito sa banal na kasulatan o sa Biblia. Kaya dapat ang gagawing pagsambat, paglilingkod ng tao sa ating Panginoong Diyos para maayon sa Kanyang katwiran, sa Kanyang pamamaraan, dapat po masang-ayon sa Kanyang mga kalooban na nakasulat po dito sa banal na kasulatan. Kaya nga po,
sa panahong Kristiyano. Ano nga po ba ang kalooban ng ating Panginoong Diyos? Na ito ang dapat na maisakatuparan magawa ng mga tao. Pakinggan natin ang nakasulat dito po sa Mateo, sa 17 ang talata po ay 5. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Sa pahayag na ito ng ating Panginoong Diyos, ang sabi po ng ating Panginoong Diyos, ito anya ang minamahal kong anak, nang tinutukoy niya yung ating Panginoong Sukristo, na lubos anya niyang kinalulugdan, pakinggan anya natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa panahong Kristiyano para masunod natin kung ano yung kanyang kalooban, pakinggan natin ang ating Panginoong Sukristo. Bakit? Sapagkat ang ituturo nga po ng ating Panginoong Sukristo, mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, nang magturo ang ating Panginoong Sukristo, ano po ba yung isa sa katotohanan na kanyang itinuro na may kinalaman para maisagawa natin ang tunay na pagsambat paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, at ang pagsambat paglilingkod na gagawin natin ay magresulta sa atin sa pagtatamo natin ng kaligtasan. Ito yung paglilingkod na nasusunod natin kung ano yung kalooban, katwiran at pamamaraan ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan po ninyo, at ganito ang ating mababasa dito po sa Juan, sa 10, ang talata po ay 7 at 9, dito po sa saling Revised English Bible, sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan po ninyo. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa, ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Sa pahayag na ito ng ating Panginoong Sukristo, itinuro niya na siyaan niya yung pintuan. Ano po ang dapat na gawin ng tao sa ating Panginoong Sukristo bilang pintuan? Ang sabi niya, dapat tayong pumasok sa Kanya. Pero paano po ba natin mapatutunayan, mga kaibigan, na talagang nagawa natin yung pagpasok sa ating Panginoong Sukristo bilang pintuan? Napaloob po tayo sa isang kawan. Ano po ang tiniyak ng ating Panginoong Sukristo kapag ka ito ay sinunod at ginawa ng isang tao? Pumayag siya na pumasok sa Kanya sa paraang pumayag din siyang mapaloob sa isang kawan. Tiniyak po ng ating Panginoong Sukristo ang kanilang kaligtasan. Alin po yung kawan na dito napaloob? Yung mga taong dumaan, pumasok sa ating Panginoong Sukristo at tiniyak niya ng mga taong ito'y magtatamo ng kaligtasan. Pakinggan po natin dito po sa Gawa 20:28, salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Ito na po yung kawan. Alin nga po itong kawan na tinutukoy dito? Ulitin natin ang pagbasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po ay walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Ito nga po ang naunawaan ni kapatid na Nino Paulo Manalo na kanina po ay ating na-interview. Na dito sa loob ng tunay na iglesia ni Kristo lamang niya maisasagawa ang tunay na pagsambat paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang nasusunod dito sa loob ng tunay na iglesia ay pawang mga kalooban ng Diyos na nakasulat dito sa Biblia. Kaya ang kanyang pagsambat paglilingkod, hindi masasayang. Ang mga puhunan na kanyang ginagawa sa kanyang ginagawang mga pagsambat paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Nawa po ay nakatulong ang ginawa po naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos sa ginagawa ninyong mga pagsusuri. At bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, muli po nagpapasalamat kami ng napakarami sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng palatuntunan ito, na maituro ang iyong mga katotohanan, ng mga kalooban mo po, na kapag ka ito ay tinanggap at sinampalatayanan ng mga tao, ay tiyak na maghahatid sa amin,
hindi lamang sa tunay na pagsamba at pagdilingkod sa iyo, kundi higit sa lahat, sa pagtatamo po namin ng pangako mo pong kaligtasan. Nawa po ang mga katotohanan ito na napakinggan ng mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo, magbigay daan na para lalo nilang alamin at suriin kung gaano kahalaga ang Iglesia ni Cristo sa kanilang buhay. At kung loloobin mo po aming Ama, dumating po ang pagkakataon magkasama-sama na kami sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo. Panginoong Kristo, lumalapit din po kami sa iyo. Nakikiusap, patuloy mo kaming ipamagitan sa Ama upang ang lahat ng mga biyaya at pagpapala ay patuloy na matanggap ng iyong mga hinirang. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, di namin nakakalimutang ipanalangin ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Patuloy mo pong ipagkaloob ang natatanging karunungan, kapangyarihang kanilang kailangan na gagamitin po nila sa pangunguna sa kabuuan ng iyong bayan. Ang lahat inihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.